Yan yung sunrise na pilit kong hinahabol doon sa tuktok ng bundok na yan. Diyan. Pero, lagi ko lang di maabutan. Well, kumain na lang tayo doon sa bundok. Tingin ko kaya hindi ko rin mahabol yung sunrise na yan. Kasi, palagi na lang akong nagpe-prepare muna. Nagpe-prepare ko na ito kagabi, pero ngayon pa lang nagpe-prepare. So, hindi ko mahabol-habol yung sunrise na yan. Anyway, ngayon ba maglakad? Gusto akong maglakad din, and gusto kong may kasama ako habang kumakain. So, samahan niyo ako. Kung mag-isa ka dyan, alika na. Tumayo ka na dyan sa kinalalagyan mo at maglakad. Humanap ng pinakamalapit na parke. At tayo ay kumain. Gorgeous ang kaulapan. Alam mo, gusto ko maabutan yung pagsikat ng araw dyan sa taas. Pero kasi, madilim pa pag-aakyat ako. Paano na ang mga baboy ramo? Mahirap na. And yes, ay, hala. Oo, mukha tayong walang ligo kasi wala talagang ligo. Ano ba? Di pa ako naliligo, ang lamig-lamig. Nasanay kasi tayo mga Pinoy, no? Na kapag aalis ng bahay, maliligo. Kapag uwi, maliligo. Maaksaya tayo sa tubig. Marami kasi tayong resources. Dito, mahal ang tubig, so pag uwi na lang maligo. I would like to congratulate myself. Kasi medyo may confidence na ako na makipagtalastasan. Kahit hindi pa ganun kagaling yung Spanish natin. Nakakapag na ako. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Come? Sana nga inisip ko nung bata pa tayo, sana marami akong language na natutunan. Hindi lang Filipino English. Pero naalala ko, hirap ako mag-aral ng English. So talagang na ganito yung utak ko. But well, wala naman kasi tayong choice sa Pilipinas kundi unawain. Kasi yun yung nasa TV, yun yung popular. And naalala ko nun parang kapag marunong ka mag-English, ang galing-galing mo. Kaya talagang ako, pasikat ako nun. I will English myself. Kahit na balik-balik yung English ko, talagang tinatry ko ng yung best ko na magsalita ng English. Ayun, dito tayo sa banyagang bansa. Nakakapikon lang, no? Na lagi tayo nag-a-adjust mga Pilipino. Tayo yung sinako, tapos tayo pa rin nag-a-adjust hanggang ngayon. Ay, buhay. Mayaman lang talaga ako eh. Yan naman tayo sa usapang yaman. Bakit kasi kailangan mayaman tayo para magawa natin lahat? Bakit kailangan may pera tayo para magawa natin lahat? Pero hindi. Nagkaroon naman din ako ng pera noong time na nasa Dubai pa ako. Pero hindi ko naman nagagawa lahat. Parang hindi lagi sapat. O ngayon, wala na tayo. O, yari na. There's no other way but up. Okay. So, nandito na tayo sa spot kung saan tayo madalas kumain. At maulap mga kaibigan. Kaya mukhang ang cinematography natin ay madilim. Charot. Pero ayos naman. Mahalaga naman ay makakain tayo ng maligaya, masaya at walang pag-iimbot sa puso. Dito tayo sa Heidi spot. May mga bulaklak pa sa lapag. Sabihin mo nga sa akin na hindi Heidi yan. Heidi, Heidi, ang kimpampara ni Heidi. Hello, welcome. Ito yung spot kung saan tayo kakain ngayong araw na to. Masyado bang malayo? Pwede natin kasing ilapit ito. Welcome sa isa namang session kung saan tayo kakain at magkukwentuhan lang ng mga bagay-bagay. Nag-worry ako kasi daanan yung nasa likod ko, tapos baka may dumaan na tao, tapos makita nila nagpa-vlog ako. Nakakahiya naman. Pero hindi sa ancient time, mahihiya pa ba tayo? Kanina napakita ko sa inyo yung baon ko. Prepare ko lahat ng baon ko and pagkain ko. Kasi tayo ay maraming oras dahil wala pang trabaho. So, ang baon ko today ay gulay tsaka wrap. Bale yung gulay, sauteed na cabbage na nilagyan ko ng maraming luya, tsaka kamatis, tsaka capsicum. Tapos, nag-wrap din ako. So, parang yung wrap ko ay simpleng baboy lang na may... Ito rin yung gulay na nasa loob. Tapos, nilagyan ko ng egg. Tsaka samjang, yung Korean samjang. Hindi maganda yung itsura niya. Hindi flattering. Madilim kasi walang araw masyado. Pero, yun. Ang nagpapasarap talaga lagi sa mga luto ko ay luya. Malakas ang pananalig ko sa luya. Basta may luya, sapat na. Sobrang nasa survival mode ako ngayon. Na experience ko naman na to before eh. Yung parang wala kang matakbuhan. Tapos kung meron ka mang matatakbuhan, hindi ka pwedeng masyadong 100% na mag-rely sa kanila. Kasi syempre may sarili rin silang buhay. Meron silang mga sariling ginagawa-gawa. Ganyan. So far nakaya ko naman. So naniniwala naman ako na kaya ko din. This time.
May mga episodes ako na grabe yung iyak ko. Pero na-realize ko rin na mahalaga naman na ilabas ko lang yun. Hindi ko dapat siya kimkimin. Kasi ayoko namang dumating ako sa point na wala na ako nararamdaman. Tapos hindi na ako nakakapaglabas ng emotions ko. Parang doon ako natatakot. Baka maging Joker ako kay Harley Quinn, di ba? Sarap ah. I'm so proud of myself. Yung tortillas wrap. Tortillas? Ano bang tawag dito sa wrap na ito? Yung wrap sa kebab, ano bang tawag doon? Comment below, nakalimutan ko. Pero since nirep ko kasi siya, naglasang siopaw. Ang sarap nung samjang, tsaka nung bell pepper, tapos yung egg. Tapos nakalimutan ko, nilagyan ko rin pala to ng cheese. I'm a Marvel gay dahil kay Scarlet Witch at Agatha. Pero sa DC, naalala ko nun, fan ako nung bata ko ng Batman. Yung baklang Batman. Yung may lip gloss si Robin, na ang hot-hot nila. Tapos favorite kong character, hindi ko alam, si Penguin. Karamihan kasi ng mga kontrabida sa DC, ang nag-push sa kanila na maging masama, corporate greed. Tapos biglang ang solusyon ay kalabanin sila ni Batman na sobrang mayaman. Parang yung mayayaman gumawa siya ang sariling problema nila, tapos sila rin yung kakalaban. Kasi si Penguin, kaya lang naman, di ba siya naging sobrang masama kasi ginago din siya ng sistema. Parang marami ako nararamdamang aso. Ano ito? Nakakalungkot lang sa pagkakasulat kay Penguin kasi parang dumating sa point na hindi na siya gaganti lang sa kung sino yung nanakit sa kanya, kundi parang gusto niya na talagang i-change yung mga bagay-bagay for the worst. Pero para sa kanya, for the best yun. Pero for mankind, for the worst. Parang laging yung mga kontrabida ayaw mag-coexist. Dumating na ba kayo sa point na parang drain na yung social battery nyo, tsaka yung parang emotional energy nyo to a point na parang ayaw nyo nang masyadong makisama sa ibang tao. Parang ayaw nyo nang makinig. Parang nandun na lang kayo to coexist, pero wala talaga kayo dun. Parang nakikipag-banter na lang kayo, but in reality parang sobrang distant nyo. Ako kasi, dumarating ako sa ganung point eh. Hindi ko nga alam kung good na tumira ako sa area na wala masyadong tao at wala masyadong Pilipino or hindi ko alam. Kahapon kasi, nakipag-meet ako sa friend ko. Parang nandun lang ako to listen, but in reality, wala ako dun. Although gusto ko silang makita, as in gusto ko siyang makasama. However, hindi ko intindihan yung nararamdaman ko. Parang, I appreciate the peace so much. To a point na parang ayoko na munang mag-exist. Parang ganun. Parang kung mag-i-exist ako, sa screen yun na lang. Oo. Parang personally, hindi ko alam. Masayahin naman akong tao. Mahilig naman akong makibonding sa mga tao. Pero nandun ako sa point ngayon na parang masayang mag-isa. Parang masayang, eto lang, ganito lang. Kausapin ang sarili at lumanghap ng sariwang hangin. Or nagiging moody lang ako ngayon kasi tignan nyo naman yung panahon. Parang ang moody-moody din. Hindi ko alam. Actually, may opportunity na kumita dyan sa podcast na ako. Pero wala ako sa proper headspace. So, dinecline ko. I know. Ayoko na kasing mag-commit. Siguro nadala ako dun sa previous work ko sa Dubai. Na parang ayoko na mag-commit into something na wala ako sa proper headspace. Kasi sinubukan ko yung best ko. Pero hindi talaga lumalabas yung creativity pag ganon. Parang siguro dumating na ako sa point na hindi na talaga siya lalabas. Mahirap magpalabas kapag hindi ka nasasarapan sa ginagawa mo. Totoo naman, di ba? Lahat naman tayo ganun. Lahat naman tayo dumadaan sa ganun na parang hindi ko na gustong ginagawa ko pero kailangan kong gawin for money. Ayun. Kailangan magiging okay lahat, no? Siguro some of you could say na parang, magiging okay ang lahat kapag naging busy ka na ba din? Parang, dumaan na ako dyan eh. Hindi naman naging okay lahat. Parang the more na pinapagod natin yung sarili natin, the more na nauubos tayo, the more na nagiging insatiable tayo. Wala tayong satisfaction. Parang ngayon, ang gusto ko na lang talaga, makahanap ng sugar daddy na magsasatisfy ng lahat ng needs ko. Hindi ko. Tumatawa tayo mag-isa. Ang goal ko na lang maging reliant ako sa sarili ko. I-push natin na mag-capitalize sa sarili natin. Nadala na ako sa mga taong sasabihan ko na, kaya hindi ka makahanap ng ganito or ng mga gusto mo kasi may attitude problem ka. When in fact, pag inayos mo naman yung attitude mo, meron pa rin mang-degrade ng pagkatao mo. So parang kahit anong gawin mo, wala namang mangyayari, paulit-ulit lang yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. So bakit pa iisipin yun? Bakit pa i-consider yun? Bakit hindi ka na lang mag-push ng agenda mo Or bakit hindi ka na lang maging authentic since baka yun ka talaga? Baka yun talaga ang tadhana. Maraming tao yung parang hindi nagiging masaya sa pag-iisa kasi isa sa mga hierarchy of needs according kay Uncle Maslow ay yung pakikisama or pakikibagay or pakikikumpara sa mga kung sino-sino.
kumpara hoops. Oo, may mga needs tayo na makisama, ganyan-ganyan. But not all the time. Maraming mag-isa. Maraming takot makipag-socialize. Na naninirahan sila sa sarili-sarili ng mga utak. And there's nothing wrong with that. Alam mo anong mali? Yung i-ridicule natin yung pag-iisa. Pero marami sa atin, na-reach yung certain age, parang mag-isa pa rin. Tapos sasabihin natin sa sarili natin, hala, pagod na ako mag-isa. Gusto ko na makahanap ng significant other na mag-fulfill ng mga kung ano-anong needs ko. Mapasexual man yan, or financial, or ganito, ganyan. Siguro karamihan sa ating mga Pilipino ganun kasi nga nasanay tayo na tayo nagtatrabaho para sa sarili natin. Hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa pamilya natin. So, anong nangyayari tuloy ngayon? Parang once na may taong nag-feel known for us, it would feel like heaven. Pagod na rin akong mag-trauma dump sa personal. So, sa inyo na lang. So, dumako na po tayo sa orange. Ang gusto ko talagang orange, seedless. Tsaka ayoko nang masyadong ripe. Gusto ko yung tama lang. Gusto ko yung matamis na maasim. Parang may baboy ramo. Bakit nagkakahula ng mga aso? Kanina pala, bago ko umakyat dito, ang isip ko maigi yan. Ay, hindi siya ganun kasarap. Malungkot yung orange natin today. Anyway, kanina, bago ako umakyat dito, iniisip ko na baka may baboy ramo. Tapos, sabi ko kasi nung kaibigan ko, kapag aakyat daw ako dito, kailangan magdala ako ng stick para pag may lumapit na baboy ramo, i-stickin ko. Pero iniisip ko, paano pag mabait yung baboy ramo? Paano kung dadaan lang talaga siya? Tapos, paano kung baby girl yung baboy ramo? Rude naman kung i-stickin ko siya, diba? Dumadaan lang siya eh. Parehas lang naman kayong dumadaan. Problema lang, bakit siya manunuwag? Pero, ganun ba? Hindi ko sure eh. Meron na bang mga naka-experience na sinuwag sila ng baboy ramo? Parang kailangan kong i-search yan Nagdadalawang isip talaga ako na magdala ng stick para lang sa baboy ramo. Oo, for safety ko. Pero ganun ba sila? Nanunuwag ba sila? Kailangan tignan natin ang datos. Ilang tao na ba ang napatay ng baboy damo attack? And anong ginagawa nila? Bakit sila inatake ng baboy ramo? Maintindihan ko kung bear yan Black bear, brown bear, ganyan. Pero baboy ramo, anong ginawa nila? Bakit sila inatake ng baboy ramo? Anyway, sana nag-enjoy kayo sa ating almusal ngayong araw na to. And sana maging maligaya kayo sa mga susunod pang araw. And sana samahan niyo ulit ako next time. Gawa tayo ng community, yung mga outside eaters. Mga baklang kumakain sa labas. Ang sarap kasi. Ewan ko, gusto kong i-share sa inyo yung sarap at ligayang nadarama ko pag kumakain ako sa labas. Pero paano, ito lang yung kaya ko. Tara na't magkainan tayo sa labas. Hanggang sa susunod. Ako ulit si Japet. Babush. Hasta luego.